Ang aklat na bumago kay Lino. Si Lino ay isang masayahing bata. Mahilig siyang maglaro ng tumbang preso, magbike at manood ng cartoons. Pero may isang bagay na ayaw niyang gawin, ang pagbabasa. Nakakabagot! Nakakaantok! Hindi ko yan gusto! Sigaw niya tuwing may takdang aralin sa pagbasa. Tuwing may pagbasa sa klase, palaging nakayuko si Lino. Hindi niya binubuksan ang kanyang libro. Sabi ng guro, "Lino, kailangan mo magbasa upang matuto. Ang pagbabasa ay susi sa karunungan." Ngunit umiling lang si Lino. "Ayoko talaga." Isang araw, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan dahil nagpunta sila sa silid-aklatan. Wala siyang kasama sa paglalaro. Naglakad-lakad si Lino sa paligid ng paaralan hanggang sa makarating siya sa isang lumang silid na may nakasulat na Silid-Aklatan ng Mahika. Pumasok siya at napansin ang mga aklat na tila kumikislap. May isang aklat na parang kumakaway sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuksan. At laking gulat niya nang may lumabas na ilaw. "Ako si Libro, at ako ay may kwento para sa iyo," sabi ng mahiwagang aklat. Dinala siya ng aklat sa loob ng kwento, sa gitna ng kagubatan kung saan may mga hayop na nagsasalita, kabayong lumilipad at batang bayani na kamukha niya. "Lino, ikaw ang bida sa kwentong ito," sabi ni Libro. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ramdam ni Lino ang kasiyahan. Parang nanonood siya ng pelikula, pero mas maganda. Hindi na niya namalayang hapon na pala. Ayaw pa niyang isara ang aklat. Kinabukasan, unang pumasok si Lino sa silid-aklatan. "Teacher, pwede po bang humiram ng aklat?" Ngumiti ang guro. "Siyempre, Lino, masayang makita kang nagbabasa na." Mula noon, naging kaibigan ni Lino ang mga aklat. Tuwing uwian, may dala siyang bagong kwento. Sabi niya sa sarili, ang pagbabasa pala ay isang mahiwagang pakikipagsapalaran. Sagutin natin ang mga tanong sa pag-unawa. Una, sino si Lino at ano ang ayaw niyang gawin sa simula ng kwento? Pangalawa, anong kakaibang bagay ang natuklasan ni Lino sa silid-aklatan? Pangatlo, ano ang naramdaman ni Lino habang binabasa niya ang mahiwagang aklat? Pang-apat, paano nagbago ang pananaw ni Lino sa pagbabasa? Pang-lima, ano ang mensahe o aral na natutunan sa kwento?